Ayan, happy Thanksgiving, Church of Christ San Pedro! Are we ready to worship our Lord? Amen! Kung ganun tayo, buhay magsipayo. Today we are given another chance to thank the Lord ng sama-sama. Kaya naman papulihan natin siya. Huwag natin itigilin ang ating mga katabi. Kundi let us focus our eyes and our love. This is the time to praise Him with all of our heart. Thank Him with
remember how He has been faithful to us. Hindi lang sa personal na buhay natin, kundi mismo sa atin as a church. At yung faithfulness na yun, hindi mapapantayan ng kahit sino, ng kahit ano. And we are here because of Him. Amen po ba? And that's why, let us declare our praises to Him and the witnesses of God through this song.
Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, Panginoon. Dakilain ka, Jesus, sa bawat
Praise the Lord. Bigyan natin ng isang malakas na clap offering ang Panginoon this afternoon. Kumusta po kayo mga kapatid? Are you blessed? Pakitanong mo nga yung katabi mo. Blessed ka ba ngayon? At yan po ay siyempre, bilang pasasalamat at pagpupuri natin sa Panginoon. Yan ang tema natin papuri at pasasalamat. Doon sa Psalms 103, verse 1 to 5, maganda yung sinabi ng Bible Sabi dito, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals your diseases, who redeems your life from destructions, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Sa Tagalog, ang sabi po niya, basahin ko po sa Tagalog, si Yahweh ay papurihan o kaluluwa o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aking magsipagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan mabuti niya gawa. Verse 3, lahat kong kasalanay, siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpala ako sa pag-ibig niya habang. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng akila ang taglay kong kalakasan. Palapakan nga natin ang Panginoon sa napakagandang talata. Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po dahil ngayong hapon, ibinigay mo sa amin ang napakagandang pagkakataon para po makinig ng iyong salita. Panginoon, sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu, sa kalagitnaan namin ngayon, habang kami nagpapasalamat sa inyo at nagpupuri sa inyo, dinadalangin po namin, Panginoon, mangusap kayo sa aming puso, sa puso ng aming mga panauhin. Ipabatid mo ang nais mo para sa bawat isa sa kanila, para sa bawat isa sa amin. Purihin ka dakilang Diyos sa hapong ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Marami po sa atin ang nakakaranas ng mga panahon na parang hindi po natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Totoo po yun. May mga panahon po na puno ng saya, may mga panahon na parang, sabi nga po ay puno tayo ng pagod, may mga panahon puno tayo ng luha, puno tayo ng pagtatanong, may mga panahon puno tayo ng pag-alala. At minsan, ang bigat po ng pinagdadaanan po natin, dahil po doon sa pinagdadaanan na yon, mas madalas tayong magreklamo kaysa magpasalamat. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, sakul ka. Di ba? Kapag may pinagdadaanan tayo, parang mas nagreklamo tayo, mas nagtatanong tayo, mas nag-aalinlangan tayo, pero parang napakabihira ang pagkakataon na tayo nagpapasalamat sa Diyos. Mas madali sa atin ang maging negative kaysa magpuri sa Diyos. Si King David, dumaan din po siya sa mga challenges ng buhay. Nung isulat niya po itong Psalms 103, hindi po ito panahon na kung saan panalo siya sa labanan, sa battles. Hindi ito panahon na masaya ang kalagayan ng buhay niya nung sinusulat niya itong Psalms 103. Hindi po panahon na napakaganda ng kanyang kalagayan, kundi ito po yung panahon na pagod ang kanyang kaluluwa. At ang una niya pong ginawa, pagod ang kaluluwa niya. Ang una niyang ginawa, hindi po siya nagpa-counseling. No? Hindi po siya kumain sa labas. Hindi. Tayo minsan, kapag-problemado panay ang kain sa labas. Tignan niyo yung katabi niyo, habang panay ang kain sa labas niyo. Diba? Pagka daw po nai-stress, meron tinatawag na stress eating.
Siguro yung kung dahilan kung bakit ako nagkaganito. At nagkaganito. Si David, ang una niyang ginawa, hindi po siya nagpa-counseling, hindi siya kumain sa labas, hindi po niya inayos yung sitwasyon muna, hindi po niya inantay na gumaan muna yung pakiramdam niya, hindi po. Ang ginawa po niya, kinausap niya yung sarili niya. Sino po dito? Yung pag may pinagdadaanan, kinakausap ang sarili. Sino po? Sino po? Wala. Hindi niyo pa nakakausap ang sarili niyo? Ha? Hindi pa? Sino po dito hindi naiintindihan yung tanong ko? Naiintindihan naman. Hindi, sa totoo lang po, kapag ikaw ay may pinagdadaanan, no? Malaki ang tendency kakausapin mo yung sarili mo. Si David yun ang ginawa niya. Pero ito ang maganda. Ang sabi po niya ito, no, kausapin niya yung sarili niya, ito ang sinabi niya, "Bless the Lord, oh my soul." Kayo po ba nang kausapin niyo ang sarili niyo, yun ang sinabi niyo? Yung po ba? Si David, ang sabi niya, "Bless the Lord, oh my soul." Paano ba sinasabi niya, kaluluwa ko, magpuri ka kahit hindi mo nararamdaman. Kaluluwa ko, magpasalamat ka kahit hindi maganda ang sitwasyon. Kaluluwa ko, huwag mo kakalimutan ang kabutihan ng Diyos kahit na walang-wala ka na. Yun po ba nasasabi niyo? Remember this, mga kapatid, ang pagpupuri po ay hindi pakiramdam. Ito po ay kapasyahan. Ang pasasalamat po ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ito po ay nakadepende sa pananampalataya mo sa Diyos. So this afternoon, ang tanong po para sa bawat isa sa atin ay ito. Ano ang nagagawa ng pagpupuri at pasasalamat sa kaluluwa ng isang mananampalataya katulad mo at katulad ko, lalo na po sa gitna ng pagsubok ng buhay? Tatlong bagay po. Number 1, praise brings our heart back to the right focus. Tingnan niyo yung verse 1 and verse 2. Sabi po dyan, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." David begins by speaking to his own soul. Hindi siya nag-react sa nararamdaman niya. Ang ginawa po niya, kinausap niya yung sarili niya. Kayo po ba nagre-react kayo sa nararamdaman niyo? O batay sa nararamdaman niyo? Yung po ba ang ginagawa niyo? May time po ba, like what I asked you a while ago, may time po ba na kinausap niyo ang sarili niyo pag may problema kayo? May time po? Meron, di ba? Ito po ang tanong mo. Ano po ang madalas nyo sinasabi sa sarili niyo? Lalo na pag nagkakamali kayo mga desisyon. Ano sinasabi niyo? Ano ba yan? Tanga-tanga ko talaga. Sino po rito nagsabi na tanga siya? Hindi ba kung minsan ganun po ang nasasabi? Ang bobo ko naman. Ba't kuniwa ko? Ang tigas talaga ng ulo ko. Ang dami po nating negative na sinasabi po natin sa sarili natin. And kung minsan paghaharap ka sa salamin, tinitignan mo pa, ito yung isang malaking kasinungalingan na sinasabi po natin sa sarili natin. Sinasabi po natin lagi, ikaw talaga wala kang kwenta. Marami tayong negative words against ourselves. Pero alam po ninyo, hindi yun ang dapat nating sinasabi sa sarili natin, lalo na pag may pinagdadaanan tayo. Pag may pinagdadaanan tayong problema, dapat ang sinasabi po natin sa sarili natin, inuutusan po natin yung kaluluwa po natin na magpuri sa Diyos. Dapat ang sinasabi po natin, yung katulad ng sinasabi ni David, purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko. Because when life gets heavy, madaling makalimutan kung sino ang Diyos. Diba? Kapag may problema, mas naiisip natin yung pain kaysa sa promise. Kapag may pressure, mas nakikita natin yung sitwasyon kaysa sa sovereign God. Kapag pagod na po tayo, mas nararamdaman po natin yung bigat kaysa sa biyaya ng Diyos. Yan sabi ni David ang linaw. Kinausap niya yung sarili na, sabi niya, kaluluwa ko, magpuri ka. Kaluluwa ko, huwag mo kakalimutan si Lord. Praise is not a response to feelings, it is a correction of focus. Kaya pag may problema po kayo, alam nyo na kung ano dapat nyo sabihin. Utusan mo ang kaluluwa mo at sabihin mo, kaluluwa ko, magpuri ka sa Diyos.
Kapag walang-wala ka na, sabihin mo sa sarili mo, kaluluwa ko, mapuri ka sa Diyos. Pag ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, sabihin mo sa sarili mo, sa kaluluwa mo, o kaluluwa ko, mapuri ka sa Diyos. Di ba? Praise is telling your heart, hoy, ang Diyos tapat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nandito kahit hindi mo siya nararamdaman. Praise does not change God, it does change what we call us. Ang binabago ng pagpupuri ay tayo, hindi po ang Diyos. Parang camera. Sino po dito nakakita na ng camera? May camera po kayo? Di po ba yung camera? Kapag ka po yan ay, sabi nga po, ginalaw po ninyo yung focus. Ano po? Kapag nakafocus po yan sa tinatawag nating background, hindi mo nakikita ng malinaw yung subject. Tama? Tama po? Pero kapag in-adjust mo yung focus niya, bigla mong makikita ng malinaw yung subject. And ganyan din po ang pagpupuri, mga kapatid. Hindi po agad nito binabago yung paligid, pero binabago nito yung focus ng puso mo. So instead po na sabihin natin na, Lord, ang laki ng problema mo, mababago ang focus mo, masasabi mo na ang problema, ang laki ng Diyos ko. Amen? Amen? Alam niyo po, ayon sa pag-aaral, when we intentionally recall positive experiences sa buhay po natin, the brain releases what we call serotonin. Ito po yung feel-good hormone. It helps control happiness and emotional stability. Pag mababa po ito, commonly linked to what we call depression and anxiety and yung pagiging irritable. In summary, mga kapatid, when we praise God, we recall His goodness, we recall His faithfulness, it strengthens our emotional resilience. So the more we remember God's goodness, the stronger our emotional and spiritual stability becomes. Kaya ang sabi po ni David, huwag mong kalilimutan. Alam niyo, kaya natin makalimot kasi kapag may pinagdadaanan tayo. Tama po ba? Tama po? Pag may pinagdadaanan tayo, nakakalimutan po natin ang Diyos. Mabuti kung kapag may pinagdadaanan ka, naalala mo ang Diyos. Pero sa totoo lang po, marami pong mga tao, kinu-question kung nasaan ang Diyos, lalo na kapag may pinagdadaanan po sila. Si David, doon po sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 6, dumating po si David, at yung mga kasama niya sa Siklag. Sinunog po yung bayan po nila, kinuha po yung kanilang pamilya ng mga Amalekites. Umiyak sila David kasama yung mga kasamahan po niya. Umiyak po sila hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Ito ang mas mabigat. Kasi yung mga kasama ni David, gusto siyang sisihin, gusto siyang pagbintangan at pagbabatuhin dahil sa nangyari. Have you experienced that? May pinagdadaanan na kayo pero ang sisi sa inyo? Sino po dito ang nasisi na ng asawa? Huwag nyo na itaas ang kamay ninyo at malalaman ko kung sino asawa nyo. Sino po dito ang nasisi na ang magulang? Huwag na rin itaas ang kamay. Pero lahat tayo may ganun eh. Meron tayong tendency na kapag ka po nagkakaroon ng tinatawag natin pagkakamali, ang hinahanap po natin yung masisisi. Ito naman po ang tanong mo. Pag ikaw ang nasisisi, anong reaksyon mo? Anong reaksyon? Ay, hindi mo po. Wala akong alam dyan. Tama? Tumatanggi. Tama po? Si David hindi. Nung sinisi po siya, hindi naman po niya tinanggap yung paninisi. Ito po ang maganda kay David. Ang una po niyang ginawa, nilapitan po niya ang Panginoon. Actually, ito yung isa sa pinakamadilim na sandali ng buhay ni King David. Pero doon po sa verse 6, ang sabi po, but David strengthened himself in the Lord, his God. Imagine po ninyo. Hindi pa bumabalik ang kanyang pamilya. Hindi pa po tapos yung problema. Hindi pa po dumadating ang milagro ng Diyos, pero nauna na po ang pagpupuri ni David sa Panginoon. And the Bible says, David strengthened himself in the Lord, his God.
Nauna na po ang pagtataas ni David ng kanyang puso sa Panginoon. Nauna na po yung pagbabalik ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Before God restored the situation, He restored David's heart. Why? Because David praised the Lord in the midst of that situation. Praise does that. Praise brings clarity before victory. Praise brings peace before breakthrough. Praise brings strength before solution. Ang tanong ko po ito, overwhelmed ka ba sa situation mo ngayon? Sino po dito may problema? Wala. Kaka-bless naman ito mga po, walang problema. Sino po dito ang problema siya? Sino po dito? Ulitin ko lang po. Sino po dito ang may problema? Alam mo, pag overwhelmed ka sa oras na ito, huwag ka muna mag-desisyon. Huwag muna. Sabi mo sa katabi mo, huwag muna kapatid. Huwag muna. Alam niyo kasi ito, no? Pag may pinagdadaanan tayong problema, ang una natin hinahanap, solusyon. Tama po? Tama po? Di ba pagka may pinagdadaanan ka, iniisip mo, naku, anong gagawin natin? Mali. Mali. Mali po yun. Bakit? Huwag ka munang humakbang. Okay? Huwag ka munang magdesisyon. Kapag may problema ka, huwag ka munang magsalita. Diba? Pero alam niyo po, pag may problema ka, pag overwhelmed ka, huwag ka muna magdesisyon, huwag ka muna magsalita, higit sa lahat, huwag ka muna magreklamo. Huwag muna. Anong gagawin mo, Pastor? Pause. Sige po, pause na. And then, hinga po kayo. Inhale. And then, pag-exhale nyo, sabi nyo, bless the Lord. Ulit. Inhale. Exhale, sabi mo, bless the Lord. Bless the Lord. O, diba? Ano pakiramdam? Diba ang gaan? Sabi mo, bless the Lord, O my soul. Sabi mo, ikaw muna, Lord. Hindi po yung problema muna, ano ang solusyon, ano ang gagawin. Hindi po yung makakatulong. Ang una mong gawin, kausapin nyo ang kaluluwa nyo at sabihin nyo, bless the Lord, O my soul. Ikaw muna, Lord. Pupurihin kita, Panginoon. Because praise brings your focus back to God, not the problem. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon sa bagay na may natututunan ba? Amen. Pangalawa, praise helps us remember what God has done. Tignan niyo po yung verse 3 and 4. Sabi po dyan, He forgives all your sins, heals your diseases, redeems your life from the pit, and crowns you with steadfast love and mercy. Hindi lang po sinabi ni David na magpuri ka. Sinabi rin po niya kung bakit. David stated the reason why his soul should praise the Lord. Sapagkat kung minsan, mga kapatid, hindi problema ang problema. Ang problema, nakakalimot tayo. Tama po? Sino po dito yung makakalimutin? Bukod sa akin. Halos lahat naman po tayo makakalimutin. Marami po sa atin ang makakalimutin. At kaya lang, ang pagiging makakalimutin natin minsan, or madalas, dala-dala natin sa pananampalataya. We forget what God has done. And most of the time, we start to think, ako lang ang nagtaguyod sa buhay ko. Ako lang. Ako lang ang lumaban. Ako lang ang gumawa ng paraan. Hindi dahil sa akin. Ako lang Ako. Nakalimutan po natin ang Diyos. Kaya sabi ni David, huwag mong kakalimutan. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit buhay ka pa. Amen? Amen? Uulitin ko, madalas ko itong sinasabi. Papaalala ko lang, lalo na sa mga bisita natin. Yung matulog ka, ikaw ang may desisyon noon. Kung anong oras ka matutulog. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 12, o alauna. Ikaw ang magdi-decide kung anong oras ka matutulog. Tama? Pero yung gumising, ang may desisyon noon ng Diyos.
kung yung umaga na yon ay masusumpungan mo pa o hindi. At ngayong araw na ito, nagdesisyon ang Diyos na bigyan ka pa ng buhay at bigyan ka ng pagkakataong maka-attend na Thanksgiving celebration. Kaya palakpakan mo ang Panginoon. Kasi kung ang Diyos nagdesisyon na kunin ka ngayon, malamang mamayang gabi may necrological service tayo. Diba? Kaya yung matulog ka, desisyon mo yun. Pero yung gigising ka sa umaga, desisyon ni Lord yun. Kung gigisingin ka niya. Kaya sabi ni David, huwag mong kakalimutan. Hindi ikaw ang dahilan bakit buhay ka pa. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit naririto ka pa hanggang ngayon sa mundong ito. Walang ibang may dahilan at may gusto niya kundi ang Diyos. Kaya dapat bawat gising ay blessing. Every gising is a blessing. Amen? Nasabi ni David ito. 4 na reminder yung binigay ni David. Sabi niya, David gives 4 reminders of what God has done. Una, He forgives your sins. Walang mas malakapang dahilan, mga kapatid, upang magpuri at magpasalamat ka sa Diyos kaysa sa kapatawaran ng kasalanan. Tama po ba? Kung hindi ka pinatawad ni Lord, wala kang pag-asa, wala kang direksyon, wala kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tanungin mo nga yung katabi mo, napatawad na ba ang kasalanan mo? Napatawad na raw mo ba? Kasi kung hindi mo pa tinatanggap si Lord Jesus sa buhay mo as your Lord and Savior, hindi pa napapatawad ang kasalanan mo. Pero masalamat ka kasi available po ngayon kung tatanggapin mo si Jesus. Pangalawa, sabi ni David, He heals your diseases. Sino po dito ang mga nagkasakit na? Nagkasakit, ibig sabihin past. Sino po dito ang gustong magkasakit naman? Wala, di ba? Ulitin ko yung tanong ko. Sino po dito ang mga nagkasakit na? Bukod sa akin, nagkasakit. Na-operahan, lahat tayo. Maaaring naman sa pagkakasakit. Sabi ni David, huwag mo kakalimutan. He heals your diseases. Ang nagpagaling sa iyo ay ang Panginoon. Pinagaling ka niya. Pinabuti niya yung pakiramdam mo. Nung nagkatrangkaso ka, nagpagaling sa iyo, hindi yung gamot itself. Ang nagpagaling sa iyo ay ang Panginoon. Kasi kahit anong dami ng gamot, kahit anong dami ng problema ng pera, kapag yung problema ng pagkakasakit ay naandyan at hindi pinahintulot ng Diyos na gumaling ka, hindi ka gagaling. Kaya kung ikaw ay malakas ngayon, at noong mga nakaraan ikaw ay nagkasakit, walang ibang nagpagaling sa iyo kundi ang Diyos. Now, hindi lahat ng pagpapagaling instant. Minsan, ang paggaling is defined by lakas ng loob. Tama po? Amen? Minsan, ang paggaling ko ay sa pamamagitan o pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna mo ng pagkakasakit. Kahit na may sakit ka, payapa ang puso mo. Bakit? Alam mo naman, kay Lord ka eh. Alam mo, nandyan siya sa'yo. Alam mo, siya bahala sa'yo eh. Di ba? Minsan, ang paggaling ay yung pong pagkakaroon ng tinatawag po nating lakas ng pananampalataya sa gitna ng pinagdadaanan. Pero lahat po nang yan, ang Diyos po ang source ng bawat paggaling. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng bawat pagbangon natin. Pangatlo, sabi ni David, He redeems your life from destruction. Ilang beses ka nang muntik mawala. Ilang beses ka nang muntik ng sumuko. Di ba? Ilang beses ka nang muntik ng bumigay. Pero andito ka pa rin. Hindi yan dahil sa iyo. Dahil lang po yan kay Lord. Dahil sa Panginoon. Walang atin. Amen? Wala bang palakpak si Lord dyan? And pang-apat, He crowns you with love and compassion. Hindi lang basta niligtas ka ng Diyos, binigyan ka pa niya ng parangal bilang anak. Hindi lang basta tinanggap, minahal ka niya ng walang kondisyon. Wow! Anong dahilan para hindi mo siya purihin? Always keep in mind, mga kapatid, praise helps us remember, and remembrance strengthens our faith. Naalala niyo po yung Exodus 14-16, kung saan yung mga Israelita ay tumawid sa pulang
dagat. Naalala niyo yan? Yung crossing the Red Sea. Naalala niyo po yung hinati ng Diyos, yung Red Sea, at ang mga Israelita ay nakatawid. Pagkatapos ng Diyos, pagkatapos na hatiin ng Diyos ang Red Sea, nakatawid sila at naligtas laban sa mga Ehipsyo. Alam niyo kung anong ginawa po ng Israel? Nagsaya ang Israel, nagpuri sila, sumayaw sila, kumanta sila, pinuri at pinasalamatan nila ang Diyos. 3 araw ang lumipas, nagreklamo na sila. Sabi nila, mabuti pa sa Egypt, may tubig, mabuti pa sa Egypt, may pagkain, mabuti pa sa Egypt, mayroong lunas. Bakit sila nagreklamo? Pagkatapos nilang makamtan ang milagro mula sa Diyos, isa lang ang dahilan, nakalimot. Marami minsan ganito di ba? Yung mga nagpapapray, Pastor, pakipray po naman, sana po ako'y magkatrabaho. Na magkatrabaho, nakalimot. Pastor, pakipag-pray po naman. Sana po masagot yung ganito, yung ganyan po. Nung sinagot ni Lord, nakalimot. Buti na lang ikaw hindi nakalimot at dito ka nagpapasalamat ka sa Diyos. Di ba? Buti na lang. Ang tao, ang sakit kalimot Di ba? Pero yun po yung mga Israelita. After 3 days na makatawid po sila, nagreklamo na. Bakit nagre-reklamo? Na-experience po nila yung matinding milagro. Nakalimot. Bakit tanong mo nga yung katabi mo? Makakalimutin ka ba? Ano bang sagot? Makakalimutin po ba? Sabihin niyo po sa kanya, huwag mong kalimutan ang magpasalamat sa Panginoon. Praise God. When we forget the past works of God, we panic in the present pressure of life. Kaya sabi ni David, kaluluwa ko, huwag mo kakalimutan. Kung pinagaling ka niya noon, ayon sa kanyang kalooban, kaya kanyang pagalingin ngayon. Sino po may mga karamdaman as of now? Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya kang pagalingin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kung tinulungan ka niya noon, tutulungan ka lang niya ngayon. Kung pinahal ka niya noon, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hindi nagbabago. Naalala mo ba kung ano yung isang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito? Naalala mo ba? Alam niyo kung ano maganda yung kwento? Yung kabutihan ng Diyos. Tanong ko po, when was the last time na kinuwento mo yung kabutihan ng Diyos? Alam mo ang buti ng Diyos? Kasi natanggap ko yung kaligtasan na kailangan ko sa buhay ko na po. Alam mo ang buti ng Diyos? Kasi natanggap ako sa trabaho. Alam mo ang buti ng Diyos? Di po ba dapat gano'n? Amen po ba? Alam mo kung ano nakakatulong sa tao? Hindi yung pagkukwento ng problema Ang nakakatulong sa tao, ikwento mo yung kabutihan ng Diyos para makita rin ng tao yun kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Because when we start telling the people about the goodness of God, ang Diyos mismo ang gagawa ng kabutihan at Diyos mismo ang magpapala doon sa problemang pinagdadaanan ng tao yun. Amen? Ipagpasalamat mo kahit yung mga simpleng bagay. Sino mo dito ang nagpapasalamat sa kanyang hininga? Huwag mo na ibuga. Di ba salamat Lord? Humihinga pa ako. Amen? Sino mo rito nagpapasalamat meron siyang lakas? Yan, di ba? Mga simpleng bagay, ipagpasalamat mo po yan. Ipagpasalamat nyo yung inyong pamilya. Sino mo dito nagpapasalamat? Yung asawa niya, yun ang napakasawa niya. Lagot kayo pag di nyo tinaas ang kamay nyo ngayon. Di ba? Ipagpasalamat mo yan. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa bagay na yung mga. Because praise grows when remembrance grows. Lumalago ang pagpupuri kapag napapalagot natin ang pag-aalaala sa ginawa ng Diyos. Lastly, are you still with me, church? Ito na yung huli. Praise renews our strength. Sabi mo ng verse 5, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Kapag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok, parang nauubos yung ating sigla. Humihina ang ating katawan.
Rumurupok ang ating damdamin, nagiging emotional tayo, and even yung spiritual po natin parang humihina. Pero sabi ni David, ang Diyos ang nagpapanibago ng ating lakas gaya ng agila. Alam niyo po kung ano katangian ng agila? Ang agila po, hindi po yung basta-basta natitinag ng bagyo. Bakit po? Kasi ginagamit niya po yung hangin para lalo po siya tumaas. Yan po yung katangian niya. Ganyan din po ang mga Kristiyano na marunong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hindi po tumatakas sa oras ng unos. Sa halip po, ginagamit niya yung unos para lalong tumayog ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat at pagsunod sa Diyos sa gitna ng kanyang mga problema. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun, di ba? O, di ba? Amen po ba? Praise and thanksgiving to God is not unscathed. It is an empowerment. It is not a retreat from life's battles, but the very strength that equips us to overcome them. Hindi po nawawala ang bagyo sa buhay. Hindi ka mawawala ng problema. Hindi po. Yan po ang titiyakin ko sa iyo. Habang nabubuhay ka sa mundo ito, hindi ka mawawala ng problema. Yun ang pangit na balita. Pero ito ang magandang balita. Binibigyan ka ng Diyos ng pakpak para lumipad sa ibabaw ng bagyo ng iyong problema sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat. Kaya kung meron kang pinagdadaanan ngayon, ang tamang response doon, yung dalawang pakpak na binigay ng Lord sa iyo, ang pagpupuri at pasasalamat sa Kanya sa gitna ng problema ang pinagdadaanan mo. Come on, give God a big applause this afternoon. Eto, merong magandang kwento eh. Naalala niyo si Josaphat doon sa 2 Chronicles chapter 20. Narinig po niya, 3 kaharian mo na, merong paparating na hukbo ng 3 kaharian laban po sa kanila. Naramdaman niya yung takot. Sino mo rito ang nakaramdam na ng takot? Ha? Normal po yun. Sabi mo sa katabi mo, normal yun. Yan. Sino po rito ang nakaramdam na ng takot? Bukod sa akin. Normal po yun. Huwag po kayong matakot sa takot. Normal po yun. Normal po. Si Josaphat, naramdaman niya po yung takot. Ito maganda. Hindi po siya nagpatalo sa takot. Alam niyo kung ano ginawa po niya? Tinipon niya po yung Huda. Hindi po niya tinipon para lumaban. Tinipon niya po yung Huda para manalangin at sumamba, mag-fasting, yung buong bayan ng Huda. At habang sila po ay umaawit, nagpupuri sa Panginoon, habang sila ay sumasamba sa Diyos, ang Diyos ay nangusap. Alam niyo ang sabi kay Josaphat, the battles is not yours, but God's. At alam niyo kung ano nangyari mga kapatid, grabe po, habang sila po nagpupuri, yung mga magkakakamping bansa, sila po nagkagulo, nag-away-away, sila mismo nagpatayan. Ang tagumpay mga kapatid, dumating sa kanila hindi sa pamagitan ng paghawak ng espada, ang tagumpay dumating sa kanila sa pamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Ang power ng pagpupuri ay hindi po nagpapakalma ng puso. Hindi lang po nagpapakalma ng puso yan. Nagbibigay po yan ng panibagong lakas para lumaban sa tamang paraan. Anong paraan? Tiwala, hindi takot. Sabi mo nga sa katabi mo, tiwala, hindi takot. Yan. Ulitin mo, baka hindi nadinig eh. So, yun sa kanya, tiwala, hindi takot. Yan. Nadinig mo ba? Tiwala po mga kapatid. Praise is the password to God's presence and the pathway to His power. Parang cellphone. Sino po rito may cellphone? Taas po yung cellphone. May cellphone kayo, taas po. O, diba? Yung cellphone po ba nalolobat? Kailan po siya nalolobat? Ha? Kailan po nalolobat ang cellphone? Kapag ka laging ginagamit. Minsan nga kahit hindi ginagamit, nalolobat. Ito po ang tanong mo, ano pong ginagawa nyo kapag ka po nalolobat ang cellphone?
pinapalitan ng bago. Wow, yaman mo ha. Ano mo ginagawa kapag ka po nalulubat ang cellphone? Sina-charge. Tama po? So kapag lobat ang cellphone po, no, hahanap ka ng pagsasaksakan, i-charge mo yan. Kasi ang cellphone, gamitin mo man o hindi, unti-unting nauubusan ng power. Eh ganun din po yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa po natin, pag hindi nakakonekta sa Diyos, sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat, unti-unting nalolobat. Tingnan yung katabi mo, mukha kang lobat. Hindi naman. Totoo po yun, unti-unting nakakalobat po yan pag hindi connected kay Lord yan. Diba? Pero kapag yan po ay connected kay Lord sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat, nare-recharge yan. Kapag araw-araw ang lumalapit sa presensya ng Panginoon, pinasasalamatan mo siya, pinupuri, sinasamba mo siya, para mo nang isinasaksak ang iyong puso sa spiritual charger, mare-recharge ka. Kaya pakiusap kapatid, araw-araw ka magpuri, sumamba at magpasalamat sa Diyos para recharge ka. Kaya tingnan niyo po ito, pansinin niyo. Pag di kayo naka-attend ng Sunday, ito lang, pansinin niyo. Pag di kayo nakapag-worship ng Sunday, pagdating ng linggo, pagdating ng Lunes, parang hindi ka excited magtrabaho. Parang ano ba yan, Lunes na naman? Sino po dito nakapagsabi na ng ano ba yan, Lunes na naman? Diba? Yung mga bata, ganun din, diba? Ano ba yan, may pasok na naman. Alam niyo, mga bata, pag in-announce na walang pasok, iba ang saya. Opo, walang pasok ang mga taga San Pedro. Yay! Tuwan-tuwa eh! Bakit? Iba ang saya eh. Bakit? Pagka sinabi mo may pasok, lobat. Bakit kaya? Pag ang mga kabataan, miski po ang katandaan, hindi po nakadalo ng araw ng linggo. Hindi ka nakapag-church. Tandaan mo, yung mula Lunes hanggang Sabado, lobat ka. Walang recharge eh. Kaya sabi ng iba, alam mo pastor, naranasan ko na to ng maraming beses. Kapag hindi ako nakakadalo, parang may kulang. Sino po dito nakapagsabi na ng gano'n? O diba? Pag hindi nakapag-church, parang may kulang. Totoo po yun. Pag hindi kayo nakadalo, pakiramdam nyo may kulang. Parang nalobat kayo. Pero ito naman po ang kagandahan. Pag ikaw ay nakadalo, nagpuri sa Diyos, sumamba ka kasama mga kapatiran, aba, paglabat mo, inspired ka. Umaapoy ka talaga sa pananampalataya. Amen? Diba? Kaya pagdating ng Lunes, no, maaga kang babangon, masayang-masaya ka, excited ka, papasok ka, bakit? May sishiran ka eh. Alam mo ang gagawin mo yung mission mo para kay Lord. Amen? Sino po dito excited pumasok kapag Lunes? Malamang yan po nag-church ng linggo. Pero yung mga hindi po nag-church, puro na lang trabaho, puro na lang pera, puro na lamang po barkada, puro na lamang po pagkagala. Ako, hindi po masaya ang buhay doon. Lagi po yung lobat. Lagi yung lobat po. Kaya po ang payo ko sa inyo, every Sunday, magbigay kayo ng panahon. Kung meron din lang naman kayong oras para sumamba sa Diyos, magbigay kayo ng panahon. Minsan lang isang linggo yun. Hindi naman mula Lunes eh. Maganda nga sana kung mula Lunes hanggang linggo sumasamba tayo na magkakasama. Pero hindi ganun eh. Every Sunday lang mo eh. Kaya siya palahin ang pagkakataon. Mga kapatid, kapag may laban sa buhay, huwag agad sugod ng sugod. Huwag agad laban ng laban sa sarili mong lakas. Anong dapat gawin? Magpuri ka sa Diyos. Amen? Amen? Kapag natatakot ka para sa araw ng bukas, paalalahanan mo ang sarili mo, sabihin mo, the battle belongs to the Lord. At kapag ubus ka na, mag-recharge ka, magpuri ka, magpasalamat ka, umawit kang muli sa Panginoon, titiyakin ko sa iyo, marirecharge ka. Because every time you praise, you rise higher like the eagle. Mga kapatid, three things. Tatlong bagay po yung nakita natin dito sa Psalms 103 verse 1 to 5. One, praise reminds us of who God is. Ang pagpupuri po ay nagpapaalala kung gaano kabuti at katapat ang Diyos kahit hindi natin siya nararamdaman. Praise brings our heart back to the right focus. A second, mga kapatid, praise reminds us of what God has done. Sa bawat pagpapatawad, kagalingan,
pagliligtas, may dahilan ka para magpasalamat sa Diyos na gumawa nito para sa iyo. And lastly, this is the third, praise renews our strength. Kapag napagod ka na, ang pagpupuri, ang mag-aangat ng iyong puso muli, kaya ng agila na lilipad sa itaas ng bagyo. Ikaw bilang isang Kristiyano, ang pagpupuri ang magpapalakas sa iyo sa gitna ng bagyo na pinagdadaanan mo. Kaya ano man ang panahon sa buhay mo ngayon, tagumpay man, pagsubok, saya man o luha, may dahilan mga kapatid para magpuri ka at magpasalamat. Ang pagpupuri ay hindi kung depensa laban sa problema, kundi daan para maranasan mong muli ang presensya ng Diyos. The heart that praises is the heart that rises. Kapag natutunan mong magpuri, kahit masakit, kahit mahirap ang pinagdadaanan mo, ang nararanasan mo, ang lakas at kapayapaan na galing sa Diyos mismo ang darating sa iyo. Bigyan natin ng offering. This afternoon, baka ngayong oras na ito, habang narinig ko itong mensaheng ito, napagtanto mo, mukhang kulang ang iyong pagpupuri sa Diyos dahil hindi mo palubos na nakikilala ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo palubos na nakikilala ang Diyos na pinupuri mo. Ang tunay na papuri sa Diyos ay nagsisimula sa pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesus Christ. Hindi sapat na kilala mo si Jesus. Kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Because ang sabi ng Bible, Romans chapter 10 verse 9, if you declare your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So kung nais mong tanggapin si Jesus ngayon, aanyayahan kita habang umakawit ang ating kapatid, nais kitang anyahan lumapit sa harapan at ipakilala mo sa harap ng Diyos, sa harap ng mga taong ito, ang iyong pagtitiwala at pagkilala kay Jesus bilang iyong sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Baka po yung bisita niyo, gusto niya pong tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Why don't you invite him or invite her to come in the front? At tanggapin mo si Jesus o tanggapin niya si Jesus as his personal Lord and Savior. Tayo po natin tumayo. At habang inaawit natin itong awit panawagan, baka yung katabi mo hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, halika, sasamahan kita. Tanggapin mo si Lord bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Praise God! Baka po meron pa po dyan sa bandang likuran
kayo na lumapit sa harapan, tingin po kayo sa akin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kung meron po kayong pinakamagandang desisyon na ginawa ngayong hapon, ito po yung lumapit dito sa harapan at tanggapin si Jesus sa buhay po ninyo. Yung hindi po siya ikahiya. Kasi sa totoo lang po, yung lumapit dito sa harapan, parang nakakaano yun, parang awkward. Parang nakakahiya. Pero alam niyo po, yung unang hakbang maaari mahirap. Pero alam mo yung sumunod na hakbang, naging madali. Kasi gumawa ka ng desisyon sa buhay mo, at yung desisyon na yon ay yung tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo, yung relasyon, hindi yan ikinakahiya. Tama mo ba? Yung pag-ibig, hindi po yan kinakahiya. Diba sa Facebook nilalagay pa nga, in relationship, amen? Lalo naman kay Jesus, mas hindi ka dapat mahiya kasi si Jesus ay namatay doon sa krus para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya binabati ko kayo. Alapakan nga po natin sila mga kapatid. Kasi alam niyo, sabi ng Bible, ang magmakahiya sa akin sa harap ng maraming tao, ikakahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yun ang sabi ni Jesus. And you know, God is so proud of you. Jesus is so proud of you. You know why? Because right in this place, at this very moment, hindi nyo ikinahiya si Jesus, manapay ipinagmamalaki nyo na si Jesus ang pinipili ninyo sa buhay nyo. Yes, God. And alam nyo, sa ganitong pagkakataon, napakahalaga yung tinatawag nating commitment. Nakapanood na ba kayo ng kasal? Nakapanood na kayo ng kasal? Di ba sa kasal may tanungan? Anong tanungan sa kasalan? Tinatanggap mo ba? Naalala niyo yan? Doon nagsisimula po yung yung commitment. Tinatanggap mo ba lalaki si babae? Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki? Anong sagot nila pareho? Opo. And then, dinideclare na sila ay husband and wife. Tama po? Ngayong hapon, gagawa po kayo ng commitment, pero hindi sa tao, kay Jesus. Ulitin ko po, gagawa po kayo ng commitment o relationship. Makikipag-ugnayan kayo dahil ang Diyos ay gustong makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ngayong hapon, meron din po tayong commitment na gagawin. So, ang gagawin po ninyo, ipapatong niyo yung kamay ninyo sa banal na kasulatan, and then sasagutin po ninyo na malakas na opo. Yung proud na proud kayo sa tinanggap nyo, hindi yung hiya-hiya kayo. Kasi ang tinanggap nyo si Jesus Amen po ba? Tanungin po kayo nasa harapan. Kayo ba proud na lumapit kayo kay Jesus? Proud ba kayo? Parang hindi masyado. Proud ba kayo na lumapit kayo kay Jesus ngayon? Yan naman. Proud ka. Yung pwede mong ipagmalaki sa kapitbahay mo at sasabihin mo, tinanggap ko si Jesus ngayong araw ito. Grabe, ang sarap ng pakiramdam. Amen? Di ba? Amen po ba? Grabe, may relationship na kay Jesus. Alam mo pumunta ka sa langit after this life? Kasi meron na akong relationship kay Jesus. Ano po gusto ni Lord? So ngayon po, sasagot po kayo yung punong-punong na excitement. Amen po ba? Amen? So gagawin po natin, tatawagin natin yung mga elders natin, may dala silang Bible. They are going to line up here, in front of you. Ipapatong niyo yung kamay ninyo, and then magtatanong po ako sa inyo. Sasagutin po ninyo ng excited kayo, ha? Ng amen or ng opo kung inyong sinasakayunan. Elders, please line up. Kayo po lumapit, harap po kayo sa kanila. Patong po ninyo inyong kamay sa banal na kasulatan na dala po nila. Harap po kayo sa mga elders po natin. Sige po. Sige. Check. Nakapatong na ang kamay ninyo. Gusto kong sagutin ninyo ang tanong na ito ng buong-buo sa inyong puso
at buong kasiglahan ninyong sagutin ng malakas. Sa inyong paglapit, kinikilala niyo si Jesus Christ bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Sagot po natin. Kayo ba ay handang tanggapin siya hanggang sa tubig ng bautismo upang kayo makaisa ni Jesus na mamatay, malibing at muling mabuhay? Sagot po natin. Handa ba kayo ibilang ng Panginoon sa Church of Christ San Pedro Family upang makasama namin kayo maglingkod sa Panginoon habang kayo nabubuhay? Sagot po natin. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong kasagutan. Just remain standing. Sige po. Manatili lang po tayong nakatayo. At sa oras na ito, gusto ko po kayong sumunod sa aking panalangin. Pwede po ba ninyong ipikit ang inyong mga mata? Kakausapin natin si Lord. Kayo po na nasa harapan. Sige po. Harap po kayo sa akin sa oras na ito. Sige po. Okay. Sa oras na ito, pikit po natin yung ating mga mata. And then sabihin po natin ito, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Inaamin ko ako ay makasalanan at kailangan ko ang iyong kapatawaran. Salamat dahil namatay ka para sa akin at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Handa akong magpabautismo upang linisin mo, baguhin mo ako, tulungan mo ako na mamuhay na nagpupuri sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Church, palakpakan po natin sila. Harap po kayo sa kanila. Pwede po, harap po kayo sa kanila, sa congregation. Church, sila po yung ating mga bagong kapatid sa Panginoon. Kayo po ba, mga kapatid, nangangako na itong mga bagong kapatid natin ito ay aalagaan natin? Yamang tayo po ang ginamit ng Diyos para sila po ay dalhin dito. Handa po ba tayo na alagaan sila, mga kapatid? Handa po ba tayong ipanalangin sila, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po nila.
loob sa ating Panginoon. But before that po, I would like to encourage each and everyone, especially dito po sa ating po gawain sa araw na to. Ang aking po prefer sa inyo is I want to encourage you in giving generously. Since today po is our Thanksgiving Day, so why not give our best to God? Amen? Mukhang mahina po mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? So kailangan po natin ibigay ang pinaka-best natin sa Panginoon. So alam niyo po, naturally po generosity is a blessed act that aligns to our God's nature. So ang ating Diyos po ay very generous to us. In fact po, our God is immensely generous to us, and we cannot outgive to God when He pour His blessings to us. Kaya sa araw ng mga kapatid, meron po tayong tinatawag na buhay. So, you have your life, bigay po na sa atin ng Panginoon yan. And you know, God is very generous to us. And we have po yung ating po kayamanan o ating mga means at bigay din po ng Panginoon yan. And we have this po yung ating health. And although as a Christians po, in giving, we do not lean on a concept of give and get. Although alam naman po natin na if we give to God, may in-expect tayo in return. But as a Christian, we do not lean so much on that. O hindi tayo, yung mindset po natin hindi nakatuon doon. Rather than po, we believe, if you agree with me mga kapatid, give so you can give again. Because giving po brings joy and happiness to us. Sa inyo po at sa ibang makakatanggap pa. As the Bible says mga kapatid, dito po sa Acts 20-35, it is better to give than to receive. And also, dito rin po sa 2 Corinthians 9:7, God's loves a cheerful giver. So today mga kapatid, magbigay po tayo ng may pasasalamat at kagalakan sa Diyos. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat po Panginoon sa araw na to na muli po Panginoon na ibinigay niyo sa amin ang pagkakataon upang kami po ipagpasalamat po sa inyo. Salamat po sa inyo pong pagmamahal at walang sawa niyo pong paggabay po sa amin. Lord, sa araw na to, we offer ourselves, O Lord God, and we offer, O Lord God, our offering to you right now, O Lord. Panginoon, bless us always, Panginoon, yung aming pong means, and always, O Lord God, we need to look back to you, O Lord God, as our source, Lord. Muli po, Panginoon, pinupuri po namin kayo pinapasalamatan, and this is what we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Purihin po ang Panginoon, gabi ko. Tayo po muli ay nadalo sa pananagunan. Kunayan po kung basahin dito sa oras na ito. Sa unang Corintios chapter 11 verse 27, ganito po ang padanas na bawat sa atin. Kaya daw sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung bibigyan, kinikilala ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Sa oras na ito, muli tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, Diyos na naman makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa oras na ito, sapagkat tunay na napakabuti mo. Ang sarap damhin na ikaw ang aming kasama, ang sarap isigaw ng iyong dakilang pangalan, ang sarap sambitin ng iyong pangalan, sapagkat tunay na sa oras na ito, nadama namin ang iyong dakilang pag-ibig, na kung paano ang bawat sa amin ay pinagkalooban niyo ng buhay araw-araw, pinagkalooban niyo ng kalakasan araw-araw. Lakas ng aming panampalataya ay galing sa iyo. Salamat sa napakabuti mong gawa, sapagkat mula January hanggang December, pinadaman niyo sa amin ng iyong dakilang pag-ibig. Lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, tunay na ikaw ang nagbigay ng katagumpayan.
Salamat, Ama, sapagkat hindi nyo kami pinagkukulang at hindi nyo kami binabayaan. Maging sa mga salita na aming napakinggan, tunay na ito ay nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Aming pinapasalamatan ang kabutihan mo, Ama, kung paano sa oras na ito, laksa-laksang mga anghel, natutuwa at papasalamat sapagkat mayroon po kayong mga kaluluwang dinala rito upang muli ikaw ay tanggapin bilang dakilang tagapagligtas. Sa oras na ito, kami po ay sama-sama gugunit tayo ng iyong dakilang pag-ibig na kung paano minsan pa ibinigay niyo ang iyong buktong na anak upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan na kung paano naranasan mo ang hirap ng buhay sa sanlibutan. Ikaw ay pinahirapan, binugbog, ipinako sa cross hanggang sa namatay. At aming pinapasalamatan ang kabutihan mo, ang katapatan mo, Ama, sapagkat walang katulad. Ang bawat sa amin, Ama, ay meron po nagagawang kasalanan araw-araw. Nais po namin alalahanin ng sindubulo na yung dakilang pag-ibig na walang anumang bigat o kasalanan sa aming puso, sapagkat nais namin na sa oras na ito, ang bawat sa amin ay maging kalugod-lugod sa iyong malang na harapan. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan. Nais ko pong basahin dito sa 23, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoon Jesus nang siya, ng Panginoon Jesus nang gabi siya ipinagkano ay lumampot ng tinapay at nang siya at siya nagpapasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon na naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng mga kahapunan at sinabi, ang aking katawan ay siyang bagong ang sarong ito siyang bagong tipan ng aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisilong sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay inayang ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli sa masagana sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Tulad dito, Panginoon, upang kaming lahat ay lalo nang maging matatag, lalo maging matibay, at sa ganun, Panginoon, ay mahayag ang inyong pangalan sa daigdig nito, Panginoon. Magpahayag, Panginoon, kayo, Ama, sa mga tao ngayon na biktima ng mga kalamidad. Na sila po, Panginoon, ay punong-puno ng hirap, punong-puno ng sakit at pagluha. Ama, nawa po ay pagpapalag, higawan niyo sa kanila sa gitna ng mga pangyayari at magpapahintulot niyo, Panginoon, ng mga nangyayari dito. Maging sa amin po, Panginoong bansa, ang mga nanunungkulan naman. Ito po, Panginoon, ay aming nilalapit sa inyo dahil ikaw ang Diyos na aming dapat pasalamatan, purihin, at sambahin, Panginoon. May mga kaluluwa rin po na tumanggap sa inyo ngayon. Patuloy niyo po, Panginoon, kami tulungan at kalakasin upang sila ay mapangalagaan. Upang sila, Panginoon, ay maturuan na marunong manampalataya, maniwala, magtiwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na patuloy na magtiwala upang magpagkapasalamat at pagpupuri ay maging buhay namin habang kami naghihintay sa inyo pagbabalik. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa na ngayon ay tumanda na sila'y lumakad sa bawat buhay sa pamamagitan, Panginoon, ang inyong awa at tawa sa bawat isa nila. Meron pa pong gustong mga tumanda, Panginoon, pero kayo po ang aming inihiling na humingi po sa kayo ng puso at pangusap upang sa ganon dumating ang pagkakataon na kayo may tulot na tanggapin kayo, Panginoon. Ama, salamat po na wala hanggan at pinupunin po namin kayo sa aming pagkatapos nito at hindi pinagtagumpay ko ang gawain nito. Kalagyan na din po, Panginoon, ang aming papupunin at papasalamat ang biyaya na ngayon ay aming kakainin. Salamat po, Panginoon, sa magandang kondisyon ng bawat kalusugan namin
pamahalaan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kapamahalaan at ang kadakilaan at ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman